Tandaan niyo po, pag kayo'y naiinggit, huwag kayong agad magagalit. Hindi po tama yung kasabihan ng iba. Kapag inggit, pikit. Delikado yan. Subukan mong maglakad na nakapikit. Madadapa ka, masasaktan ka, maaksidente ka. Anong magandang gawin kapag ikaw ay inggit? Pasalamat. Dahil kapag ikaw ay nagpapasalamat, yung kakaunti nagiging sapat. Pangalawa, tingnan mo, kilalanin mo ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Walang taong hindi pinagpapala ng Diyos. All of us are blessed by God despite of our weaknesses, despite of our sins. Recognize your own blessings. At pangatlo, kailangan pagtuunan mo ng pansin ang iyong buhay. Improve yourself. Focus first on your own life. Kapag binibigyan mo ng pansin o pag-aalaga ang iyong buhay, wala kang panahon para tingnan mo ang buhay o na nangyayari sa buhay ng ibang tao. So, if you see that the pasture on the other side is greener, then take care more your own side of the pasture. Dahil kapag nakikita ng Diyos, pinapahalagan natin, ginagawa nating mabunga ang ating buhay at inaalay natin sa Kanya, mas dadagdagan pa niya ang ating lakas. Mas dadagdagan pa niya ang grasya natin. Kung ang kakambal ng inggit ay galit, ang kakambal naman ng pasasalamat ay kapayapaan. Anong gusto mong pasalamatan ngayon sa Diyos? Huwag mo nang tingnan yung mga masasamang nangyayari sa buhay mo. Huwag mo nang tingnan yung nangyayari sa mga katabi mo, sa ibang tao. Meron ka tinanggap na biyaya ngayon. Purihin mo, pasalamatan mo ang Diyos diyan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.